nakainom at masama ang loob. Inupahan ni Janine si Charlie, isang lalaking sa pagkakaalam niya ay nagbebenta ng aliw, upang gantihan ang kanyang nobyong nahuli niya ng bababae. Isang gabi lang nabalak niya makasama si Charlie, pero naramdaman na lang niya na nagmamagneto na siya sa pagkatao nito. She was starting to fall in love with him hard. Gusto na niya makasama ito buong buhay niya. Agad niyang kinontrol ang kanyang sarili. Hindi siya pwedeng ma-in love sa isang lalaking katulad nito. Kukutsain siya ng buong mundo. Itinaboy niya ito sa kanyang buhay para humanap ng isang lalaking disente. Sa kanyang paghahanap ay natuklasan niyang isa pala si Charlie sa pinakadisenteng lalaking nakilala niya. I can't be with you tonight. Uminit agad ang ulo ni Janine. Ang unang naisip niya ay ang ibaksak ng telepono, pero nakapagtimpi siya. Baka importante ang dahilan ni Charlie. Baka emergency. Medyo madrama kasi ang pagkakasabi ni Vernon sa kanya. Ano na naman ang dahilan? The usual, sagot nito. I'll be meeting with a client. Importante iyon, pero lalo lang uminit ang ulo niya. Ba't ba palagi mo na lang tinatapat yung meeting mo sa lakad natin? 2 days ago pa natin insiniset ang lakad natin tonight. Hindi ako ang nag-set ng oras ng meeting ko ngayon, yung kliyente. You could have asked for a different time or even a different day. Janine naman, hindi ako pwedeng mag-demand sa mga kliyente. Bumilang siya ng hanggang 10, pampabawas ng init ng ulo. Gusto na naman niyang ibaksak ang telepono. Saan ba kayo pupunta? Hindi ko pa alam. Ba't hindi mo pa alam? Mamaya na kayo magkikita, di ba? Tatawagan ako ng kliyente mamaya. Mga 1 oras siguro bago yung meeting. Doon ko pa lang malalaman kung saan yung lugar. Most probably sa Makati yon. Taga roon ang client. But di mo na lang siya isama sa lakad natin? Janine naman, madidistract lang yung client ko at madidistract namin kayo. Saka ewan ko kung trip ng client na magpunta sa bar. Palagay ko, fine dining ang baksak namin nito. Ano ba yung client mo? Babae ba yan? Lalaki. He's 58 years old. He owns several branches of drugstores. Mercury? Hindi. Good Health Drugstore. Heard of it. Hindi gaanong kalakihan yung branches niya pero dumarami. Dito lang sa Metro Manila ay 4 na yata ang branches niya. Meron yata niya malapit sa opisina namin. Baka maagang matapos yung meeting nyo. Sumunod ka sa amin. That's what I was thinking. Mukha namang madaling kausap. Itong prospect ko. Sige na. Baka tinatawagan ka na nun. Sarcastic pa rin itong tono niya. Ingat na lang and good luck. Ingat din kayo, sabi nito. Mainit pa rin ang ulo niyang ibinaba ang telepono. Hindi naman kasi yun ang unang pagkakataon na maiindan siya ng nobyo niya sa lakad nila. Pang-4 na yata iyon o pang-5 beses. Hindi na niya matandaan. Hindi niya tinatandaan ang mga bagay na kinaiinisan niya. Iniintindi na lang niya ang nobyo niya dahil trabaho naman ang dahilan. Marketing officer ng isang bangko si Vernon. Taga-kumbinsi ito ng mga prospective depositors. Magaling ito sa pakipag-usap sa mga tao. Matamis ang dila. Kaya siguro siya ang napasagot nito. Pero hindi niya masisisi ang sarili na kung minsan ay iniisip niyang baka hindi naman siya talagang mahal nito dahil parang hindi ito gumagawa ng paraan para matiyak na makakarating ito palagi sa lakad nila. Maano ba kung minsan naman ay ipagpilitan nito sa kliyente nito ang ibang oras, yung hindi kasabay ng lakad sana nila. Hindi naman siguro lahat ng kliyente nito ay napaka-stricto pagdating sa oras. Pero may palusot din ito roon. Mga big shots ang halos lahat ng kliyente ko, Janine. Pangangatwiran nito sa kanya. Minsan pinag-aargumentahan nila ang tungkol doon. Importante ang bawat minuto ng mga yon. Bawat lakad ng mga yon ay by appointment. Pag inuurong ko ang oras ng meeting namin, baka after 2 years na uli bago ako maka-accommodate ng mga yon. Sasabay na lang niya ng pag-ingos iyon pagkatapos
at napapa-amen na lang siya. Kahit minsan ay hindi pa siya nananalo sa pakikipag-argumento kay Vernon. Here we are, sabi ni Pauline habang ipinapasok nito sa loob ng compound ng pake nilang bar ang dalang sasakyan nito, isang pulang Toyota Corolla. Kasama nito sina Janine at Icy. Kaibigan matalik ni Janine ang mga ito. They met during their college days. Icy and Pauline were both working for call centers. Si Icy ay sa call center ng isang mall, samantalang si Pauline ay sa call center ng isang malaking electronics company. Siya naman ay supervisor sa isang bangko. Sa lakad sana na iyon, nila makakasama ang nobyo niya. Okay lang naman sa kanyang mga kaibigan kahit hindi nila kasama ito. Hindi rin naman kasi masyadong kasundo ng mga ito si Vernon. Minsan, hindi niya maintindihan kung bakit naiinis din ang ibang tao rito. Maayos na naiparada ni Pauline ang dalang kotse nito. Bakit dito? Tanong niya rito habang umiibis sila ng sasakyan. Akala ko sa Libis tayo pupunta. Makati to. May nagsabi sa akin ng bar na ito. Okay raw dito. Gwapo ang mga waiters. Sinundan nito ng hagikik ang sinabi. Hindi. Kaibigan ko ang isa sa may-ari nito. Itinawag lang sa akin kanina. Recently lang to nagbukas. So, hindi totoo na gwapo ang mga waiters dito. Tanong ni Icy kay Pauline. Icy already had a disappointed look on her face. Yun ang sabi ng friend ko. And we're here to verify it. Nakangiting sabi ni Pauline. Marami ng tao sa loob ng bar na makapasok sila. Natuwa siyang makitang walang masyadong usok ng sigarilyo ang lugar. They still managed to find a table. What's the attraction here? Tanong uli ni Icy habang naghihintay sila ng waiter na kukuha ng orders nila. Good crowd, good drinks, cute waiters, good food, tugon ni Pauline. And ledge dancing. They have that here. Wow! Namilog agad ang mga mata ni Icy. May house dancers ba sila? O pwedeng sumayaw ang iyong mga audience? They have house dancers pero may oras din daw para sa mga audience na gusto magpasikat, anin ni Icy. Sasayaw ka? Sana, pero naka-jeans ako eh. Kung alam ko lang na may ledge dancing dito, sana nag-miniskirt at thong ako. Bumungis-ngis ito pagkasabi niyon. Napaka-exhibitionist talaga, komento ni Janine, bago natigilan ng makadako ang mga mata niya sa counter. Isang lalaki at isang babae ang malambing na nag-uusap doon. Magkahawak kamay pa ang mga ito. Manakanakang hinagkan ng lalaki ang kamay ng babae na hawak nito. Hinahagan-hagan din ng lalaki sa pisngi ang babae at masuyong hinahawi ang buhok nito na tumatabing sa mukha nito. Anyong kinikilig pa ang babae tuwing dadaiti sa pisngi nito ang mga labi ng lalaki. Pareho ring may iniinom ang mga ito. They were oblivious to the people around them. Wala naman siya makitang masama roon, maliban sa parang familiar sa kanya ang lalaki. Parang si Vernon. Tama, si Vernon nga ang lalaki. Pakiramdam niya ay umakyat ang lahat ng dugo niya sa ulo. Napansin ni na Icy at Pauline ang pagsalubong ng mga kilay niya. Sinundan ng mga ito ang tinutudla ng mga mata niya. Magkasabay pang nahindik ang mga ito na makilala rin si Vernon. Ilang saglit din silang binalot ng katahimikan bago yun binasag ni Pauline. Akala ko may meeting yan. Yun ang sabi niya sa akin. Hindi niya alam kung manlulumo o magwawala na sa galit na sabi niya. Obvious na nagsisinungaling sa kanya si Vernon. Niloloko lang pala siya nito. Nanlilisik pa rin ang mga matang tumayo siya. Si Vernon naman ay malambing pa rin nakipag-usap sa babae. Magkahawak kamay pa rin ang mga ito. Where are you going? Tanong ni Pauline sa kanya. Hindi siya sumagot. Ang tanging nasisip niya ay makarating sa kinaroroonan ni Vernon. Hindi nga lang niya alam kung mag-aaksaya pa siya ng oras na makinig sa paliwanag nito o susuntokin na lang niya ito bigla. Sinundan siya ni Icy at Pauline.
Hindi nagtangka ang mga ito na pigilan siya. Inis din naman kasi ang mga ito kay Vernon. Bukod pa sa may duda na ang mga ito noon pa na nambababae ang nobyo niya. Hindi naniniwala ang mga ito na palaging may nakakasabay na meeting sa isang kliyente si Vernon, kaya may pagkakataong hindi siya nasisipot ito sa mga lakad nila. Bago siya nakalapit dito ay napatingin si Vernon sa kanya. Namutla ito. Hindi ito nakakilos sa matinding pagkagulat. Ang alam kasi nito ay sa libis din ang punta nilang magkakaibigan. Ikinuyom niya ang mga kamay. Nang nasa sasakyan pa silang magkakaibigan, ay tumawag ito sa kanya at nagtanong kung nasa na sila. Ang isinagot niya rito ay papunta pa lang sila sa libis. Kasusundo lang nila Pauline at Icy sa kanya ng mga sandaling iyon at ang buong akala niya ay sa libis nga sa Quezon City ang punta nila. Kung nasabihan agad siya ni Pauline na nagbago ito ng plano, ay malamang na nasabi rin niya ito kay Vernon. Hindi sana niya ito mahuhuli sa akto dahil siguradong hindi ito dadalhin sa Makati ang kasamang babae. Malamang na ang mga ito ang magpunta sa libis. Muntik na malaglag mula sa kinauupuan nito si Vernon na marahas na dumapo sa mukha nito ang kamao niya. "Hey!" Sigaw sa kanya ng kasamang babae nito. Hindi niya pinansin ito. Nakakuyom pa rin ang mga kamay niya. Mariing pinadapo niya uli ang isang kamao sa mukha ni Vernon. She knew she punched like a man. Narinig pa niya lumugatok ang ilong ni Vernon na nasa pole ng kamao niya. May umagos agad na dugo mula roon. Napatingin sa kanila ang lahat ng tao roon. You lying son of a bitch. Dinuro niya ito nang isigaw iyon. Alam niyang namumula sa galit ang mukha niya dahil nagiinit ang mga pisngi niya. Umakma siyang susuntukin ulit ito pero pinigilan na ng kasamang babae nito ang braso niya. "Sino ka ba?" Pasigaw na tanong nito sa kanya. "I'm his girlfriend." Ganting sigaw niya rito. "Ikaw, sino?" Dinuro din niya ito. I'm also his girlfriend." Lumambot bigla ang boses nito. 2 years na kami ng sinungaling na yan. Dinuro uli niya si Vernon na noon ay hindi pa rin kumikilos. Nakatulala lang ito sa kanila ng babaeng kasama nito habang hawak ang dumudugong ilong. "Kayo? 2 days pa lang kami. We just met last week." "Janine, I can Pinigil ng pagduran niya sa mukha ni Vernon ang sinasabi nito. Tinalikuran niya ito at humakbang pabalik sa mesa nila. He deserves it. Narinig niyang pagsangayon ng isang hindi niya kilalang babaeng nasa loob din ng bar. Kasunod pa rin niya sina Pauline at Icy. Dinampot niya ang bag niya sa mesa at mabilis na tinungo ang pinto ng bar. "Uuwi na tayo?" Tanong ni Pauline sa kanya habang lumulula na sila sa sasakyan nito. "No, lilipat lang tayo ng bar," sabi niya. "I won't let him ruin our night." "That's my girl," nakangiting sabi ni Icy. Kumukulo pa rin ang dugo niya habang bumabiyahe na sila. Gusto niyang balikan si Vernon sa bar upang ipamukha rito na napaka-unfair na ginawa nito sa kanya. They transferred to another bar. Wala siyang balak na maglasing ng gabing iyon, ngunit napakalakas ng pag-inom niya. Kahit pa hindi naman nila pinag-uusapan ang katatapos lang na insidente, tahimik lang siya. Halos sina Icy at Pauline lang ang nag-uusap at tungkol sa trabaho ang pinag-uusapan ng mga ito. "I still get stupid calls." Narinig niyang sabi ni Pauline. "Just last night may tumawag, ayaw raw magsindi nung binili niyang brand new TV. Pinindot na raw niyan lahat ng buttons, ayaw pa rin. Nagsuggest ako ng mga pwedeng gawin pero nagawa na rin daw nila. Finally, I asked her, baka may diferensya yung electrical outlet nila." "Anong sabi?" tanong ni Icy. Natigilan siya. It turned out na hindi pa pala naisaksak sa outlet, yung TV. Humagalpak ng tawa si Icy. Pero siya ay hindi man lang nakangiti, gayong mas mababaw ang kaligayahan niya kaysa rito. Vernon really ruined her night. Nagpatuloy lang siya sa tahimik na pag-inom. She was having cocktail drinks.
I think we should go home. Maya-maya ay nag-alalang sabi ni Pauline na makitang halos hindi na niya inaalis ang baso ng alak sa bibig niya. Bakit? Tanong niya. Nagsisimula na maging mabuhay ang lahat ng bagay sa paligid niya. The tables, the chairs, and the people around her were starting to sway. You're drunk. So what? I'm not driving. You're the designated driver. Lumagok ulit siya ng alak. Ikaw ang hindi dapat malasing. Kahit na, sabi ni Pauline bago tumayo. You get word when you're drunk. Saan ka pupunta? Tanong niya rito. Uuwi na. It is still early. I'm good for a few more rounds. Uuwi na tayo. Sabi nito, bago siya hinawakan sa braso at inalalayang tumayo. Marahang inakay siya nito palabas ng bar. Hindi pa tayo bayad, sabi niya. Even the floor was starting to dance now. Icy will take care of that. Susunod na lang siya sa kotse. Hindi na siya nakatutol. Nagtungo na sila ni Pauline sa kotse. Paglabas ni Icy, ay may dala itong mango juice. Inumin mo para mabawasan ng konti ang pagkalasing mo, sabi nito sa kanya. Ininom niya ang mango juice. Nagpalipas muna sila ng ilang minuto bago umalis sa lugar na iyon. Itabi mo muna riyan. Hiling ni Janine sa nagmamanehong si Pauline. Hindi pa sila gaano nakakalayo sa pinanggalingang bar. Bakit? Basta. Tumalima si Pauline. Nagmamadaling lumabas siya ng sasakyan. She ran to the sidewalk and vomited. Humango sa kanya ang dalawang kaibigan niya. She puked again. Hinimas ni Icy ang likod niya. Sinabi na kasing huwag magpapakalasing. Pwede naman tayo mag-enjoy kahit hindi tayo magpakalasing. Hindi naman naglasing yan para mag-enjoy, ani ni Pauline. Naglulunod yan dahil sa problema. Kumusta na ang pakiramdam mo? Tanong nito sa kanya. Ngumiti lang siya. Nabawasan ng gusto ang pagkalasing niya dahil sa pagsuka. Tara na, yan ni Pauline. Hindi ko gusto itong lugar na ito. Bakit? May ano ba sa lugar na ito? Usisa na Icy. Pugad na mga callboys to, sabi ni Pauline. Talaga? Namilog na naman ang mga mata ni Icy. Don't tell me gusto mong mag-avail ng services nila. Pabulong pa rin tanong ni Pauline. Ano ka? Hindi pa naman ako ganong kadesperada, no? Kung ganon, tara na't baka may lumapit pa sa atin. Baka isipin, naghahanap tayo kaya tayo naririto. Ani ni Pauline. Kaya mo na? Baling nito sa kanya. Nagpaakay na siya sa mga ito pabalik sa kotse. Hindi na gaano umiikot ang tingin niya. Mga gwapo ba ang mga callboys dito? Natatawan tanong niya kay Pauline habang nagsimula na umandar ang sasakyan palayo sa lugar na iyon. Hindi ko alam, sagot ni Pauline. Bakit? Hindi ka ba nakakakuha? Natatawang tanong niya. Janine, ha? Joke only, sabi niya. Isa sa mga hindi niya gusto kapag nalulukuban ng espiritu ng alak ang isipan niya ay tumatabil at tumudulas ang dila niya bukod sa kung ano-ano ang naiisip niya. Hey! Bulalas niya nang may makita. Ano na naman? Medyo inis sa sagot ni Pauline. Guwapo, tugon niya. Isang lalaki nakatayo sa tabi ng kalsada ang tinutukoy niya. Napatingin din sa lalaki sina Icy at Pauline. Callboy yan, nakangiting sabi ni Icy. Hintuan mo, utos niya kay Pauline. Ituloy lang nito ang pagmamaneho. Iuwi ka na namin. Nilagpasan nila ang lalaki. Dumaan sila sa mismong tapat nito. He was standing right underneath a bright street lamp. Napasulyap din ito sa kanila. Balikan mo, utos niya kay Pauline. No, mariing tanggi nito. She unlocked the door beside her. Babalik ka o lulundag ako palabas. Of course, you're not serious. Pagdududa ni Pauline. Binuksan niya ang pinto ng kotse sa gawin niya. You'll see that I'm serious. Biglang inihinto ni Pauline ang sasakyan. Alam kasi nito na kapag ganong intoxicated siya,
kaya niyang gawin ang kahit na ano. No, go back to him. Utos ulit niya rito. Bumwelta sila pabalik sa lalaki na noon ay nakatayo pa rin sa tabi ng kalsada. Sumulyap ulit ito sa sasakyan nila. Don't tell me, kukunin mo ang serbesyo ng lalaking iyan? Tanong ni IC sa kanya. Why not? Sabi niya. Kung kaya ni Vernon na mambabae, kaya ko rin manlalaki. At dito na po nagtatapos ang part 1 ng ating kwento. Sabay-sabay po natin abangan ang mga susunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe.